Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Handa na ba kayong matuto? Ating pag-aralan, Araling Panlipunan sa unang linggo ng ikalawang markahan. Ang araling tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa konsepto at mga miyembro ng pamilya. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang maipaliliwanag mo ang konsepto ng pamilya at kung sino-sino ang bumubuo nito. Basahin at unawain ang tula. Ito ay pinamagatang Pamilya. Ito ay isinulat ni Juliette Roque. Kay sarap pagmasdan ng masayang pamilya. Si ama't si inay responsable sa tuwina. Ang Diyos ang sandigan sa tuwi-tuwina. Mga anak, pinalaki ng may takot sa Diyos. Tinuruang gumawa, magpawis at magpagod. Pagkat puhunan daw iyon sa paglaking lubos. Edukasyon ng anak ay tinataguyod, kahit na mga palang-palad sa pagod, basta sa pamilya ay may maitustos. Hindi nag-aaway sa harap ng supling, kapakanan lagi ng anak na hirang ang nasa at pansin, at pagmamahalan ang laging inaangkin. Masdan ang mga larawan. Sila ang mga kasaping karaniwang bumubuo ng pamilya. Narito ang mga magulang at mga anak. Si tatay at nanay ang mga magulang. Sina ate, kuya at bunso ang mga anak. Pagmasdan ang mga sumusunod na larawan, iba't iba ang bilang ng mga kasapi ng pamilya. Tingnan ang larawan A. Ito ay binubuo ng ama, ina at dalawang anak. Ang larawan B naman ay kasama ang mga lolo at lola. Samantala, ang larawan C ay binubuo ng ama at mga anak. Ang larawan D ay binubuo ng ina at anak lamang. Kumpleto man o hindi, kaunti man o marami ang kasapi, pamilya pa rin itong maituturing. Basahin at unawain ang talata. Ano nga ba ang kahulugan ng pamilya? Sino-sino ang bumubuo sa pamilya? Ang pamilya ay karaniwang binubuo ng ama, ina at mga anak. May pamilya namang binubuo lamang ng ama at mga anak. Mayroon ding binubuo ng ina lamang at mga anak. May ibang pamilya naman na kasama ang mga lolo at lola. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa, piliin sa hanay B ang tinutukoy na kasapi ng pamilya sa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Una, tatay. Ikalawa, nanay. Ikatlo, kuya.
Ikaapat, ate. At ikalima, bunso. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Kopyahin ang larawan ng bahay na nakaguhit sa ibaba. Isulat sa loob ng bahay ang mga kasapi ng iyong pamilya. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Sa isang malikhaing paraan, bumuo ng isang talata na nagpapakilala at naglalarawan sa bawat kasapi ng iyong pamilya. Mga kasapi ng aking pamilya. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Tanungin ang bawat kasapi ng iyong pamilya upang masagutan ang mga patlang. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ang aking ama ay si... Siya ay... taong gulang. Ang kanyang paboritong libangan ay... Ang aking ina ay si... Siya ay... taong gulang. Ang kanyang paboritong libangan ay... Si ay kapatid ko. Siya ay taong gulang. Mahusay siya sa larangan ng... Gawain sa pagkatuto bilang 5. Isulat sa iyong kwaderno ang T kung tama ang pahayag at M naman kung mali. Una, ang pamilya ay palaging binubuo ng ama, ina at mga anak. Ikalawa, sina lolo at lola ay maaaring bahagi rin ng pamilya. Ikatlo, matalik kong kaibigan si Dulce. Siya ay kasapi ng aming pamilya. Ikaapat, ang pamilya ay laging binubuo ng maraming kasapi. Ikalima, hindi matatawag na pamilya ang anak at ama o ina lamang ang kasama. Punan ang mga kahon ng mga angkop na salitang iyong natutuhan sa araling ito. Hanapin sa kahon sa ibaba ang tamang sagot. Narito ang mga pagpipilian. Ama o tatay. Bahay. Ina o nanay. Kompleto. Pamilya at tao.
Ang ay karaniwang binubuo ng at mga may mga pamilya na kasama ang lolo at lola. May mga pamilya ring ama o ina lamang ang kasama ng mga anak. Maliit man o malaki, man ang magulang o hindi, maituturing pa rin itong pamilya. Umaasa akong naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating mga gawain. Hanggang sa muli mga bata, paalam!